Hanggang ngayon ay mainit pa ring pinag-usapan ang nangyaring pagsuspinde ng MTRCB sa programang It's Showtime ng Kapamilya Network ng 12 days. Iba't ibang opinyon ang mga netizens tungkol sa issue, pero ang isa sa pinag-usapan ngayon ay ang matapang at walang prenong tweet ng isa sa head ng ADPROM ng ABS-CBN na si Eric John Salud. Ani Salud sa kanyang tweet, "Lala Soto, wala kang delikadeza, kadiri ka." Inalmahan naman ito ng mga sumusuporta sa MTRCB, kabilang na ang batikang mamamahayag na si Christy Permin. Init po ng tanghaling ito dahil meron po tayong bagong issue na tatalakayin tungkol sa isa pong kabahagi ng ADPROM. Kabahagi po ng ADPROM ng ABS-CBN na talaga naman pong nagpakawala ng masasakit na komento laban kay Chairwoman Lala Soto. Alam mo, Romel, napakasakit nito. At ako'y nalulungkot kung bakit kailangan dumating sa ganito katinding pagpepersonalan ang isang napaka-legal na aksyon na ginawa ng MTRCB dito sa It's Showtime. Sobrang nakakalungkot yung ganito. Wala pong masama, mga kapatid, sa pagiging panatiko ng isang programa o ng mga hosts. Wala rin pong masama sa pagbibigay ng pagsuporta sa kanilang iniidolong artista. Pero sana po ay binabalanse natin ang mga bagay-bagay nang hindi po tayo naliligaw sa pagkokomento. Katulad na lamang po nitong si Eric John Salud. Siya po ay taga-ADPROM ng ABS-CBN na kahapon po ay nag-post sa kanyang Twitter account ng "Wala kang delikadesa, Lala Soto. Kadiri ka." Okay. Tilad-tila rin po muna natin ngayon kung saan ba nag-ugat yung kanyang sinasabing "Wala kang delikadesa, Lala Soto, at nakakadiri ka." Unang-una, kung ang tinutukoy po niya ay kawalan ng delikadesa dahil si Chairwoman Lala Soto ay anak ni dating Senate President Tito Soto na isa po sa mga poste ng EAT, yon ang kanyang tinutumbok. Yung kadiri ka, siguro iniisip niya na porke ang tatay mo ay kalaban ang programa ng Showtime, ganyan ang ginawa mo. Dapat ay mapagpaliwanagan natin ngayon itong si Eric John Salud na binura na po ang kanyang tweet kahapon dahil tinawagan po siya ng isang ehekutibo ng ABS-CBN pero nabura na pala niya. Kasi nga po, hindi pa man natatapos ang problema ng It's Showtime. Dito sa MTRCB, gagawa-gawa na naman sila ng mga bagay na hindi na po dapat kasama sa usapin dahil too personal na ito, Romel. Napaka-personal na. Alam kaya ni Eric John Salud kung sana lamang ay nagsaliksik siya, nalaman niya sana hindi po si Chairwoman Lala Soto lamang ang nagdesisyon na bigyan ng 12-day suspension ang It's Showtime. Ang adjudication team po ay binubuo ng 30 katao, 10 katao at 30 po ang mga miyembro. At si Chairwoman Lala Soto po ay nag-inhibit. Hindi po siya sumama sa mga bumoto. Nag-inhibit po siya. Hindi siya nakialam. Pero binigyan po niya ng respeto ang kanyang mga nasasakupan sa MTRCB na kung ano sa kanilang palagay. Pagkatapos po ng kanilang mga pagtatalo-talo, pagbabalanse, at pagbibigay ng punto kung bakit kailangan bigyan ng suspension ng programa, ay doon na lamang po siya. Pero nag-inhibit po siya. Ano masasabi mo, Romel? Nako, yun na nga, napakaganda. Alam mo, nanay, maling-mali kasi yung mga tao hinusgahan bigla. Hinusgahan bigla ang suspension na 12 days. Akala na naman nila kasama si Chair Lala Soto sa nakita mo. Hindi pala siya. Naging fair nga siya kasi parang umiiwas siya sa mga sasabihin ng iba. O, dumagdag ka pa, nakiboto ka pa. At least siya, eto, wala. Malinis ang konsensya niya na hindi siya kasali sa butuhan. Diba? Kasi po, ang nangyayari po ngayon,
kumbaga sa target, ang nakikita lang po natin, yung nasa gitna, si Chairwoman Lala Soto. Hindi po natin tingnan ng mas malawak ang opisina o ang ahensya ng MTRCB na hindi lamang po siya ang nag-iisang umaakto bilang tagapamuno ng MTRCB. Unang-una, walang delikadesa si Chairwoman Lala Soto. Anak ng telebisyon si Chairwoman. Bukod of course sa pagiging anak ng tagapaimbulog at poste ng Eat Bulaga noon na E80 ngayon. Anak po siya ng telebisyon at siya po'y nabuhay na ang mundo ng telebisyon ay bahagi ng kanilang pamilya dahil ang kanilang ama ay icon sa harap ng mga kamera ng telebisyon. Hindi dapat pagbintangan ng isang tao lang. Nag-inhibit, binigyan ng respeto ang kanyang mga nasasakupan na dapat bumoto. Yun po ba ang walang delikadesa? Inihiwalay na nga po niya ang kanyang sarili doon sa programa ng kanyang ama para wala na pong masabi pang iba ang mga tao dyan na wala naman tinitingnan kundi ang kanigaan. Okay, kadiri ka. Ang nakakadiri po ay mga taong may sakit na nakakahawa pero nagagamot pa rin po sa kahabaan ng panahon. Ang nakakadiri ay ang mga taong umaakto ng lihis sa batas, ng lihis sa tamang wisyo, yun po ang nakakadiri. Napakalakas ng loob nitong si Eric Jan Salud na magsalita ng ganito na walang anumang basehan. Ayan, ano kauuwian ito? Natural, nanakit ka at napaka-personal ng mga ipinukul mong bato dito kay Chairman Lala Soto. Anong gusto mo? Ngitian ka? Pasalamatan ka? At ikaw ay purihin dahil sinaktan mo siya? Saan mauuwi ito? E di kasuhan. Romel? Opo, ayan, para matuto. Kailangan matuto. Pag nagkamali na nga sila, kinalabit sila, ito pa sinundan pa another pagkakamali. So patong-patong na naman ang pagkakamali. Dapat talaga sinisita na yan. Diba? Okay. At isa pa, hindi pa natatapos. Mga kapatid, nag-MR pa lamang po ang Showtime tungkol sa 12-day suspension ng MTRCB. Eto na naman, pinalalaki nyo pa ang sugat. Binubudburan nyo pa ng asin. Anong inaasahan sa inyo ngayon ng mga tao? Hindi ba't kaya yabang nyo? Hindi pa nga kayo nakauusad. Meron pa kayong MR at kapag hindi dininig ng MTRCB ang MR nyo, may option pa kayo na dalhin sa Office of the President ang inyong MR. Pero eto na naman, eto Eric Jan Salud, merong nag-text sa akin. Hindi ko na babanggitin ang kanyang pangalan. Napakalinaw nito, Eric Jan, para ikaw ay matuto din ng leksyon sa mga pinaggagawa mo. Okay. Eto ang text sa akin. Napakalakas ng loob, Eric Jan Salud. Napakalakas ng loob mo magsalita na walang delikadesa si Chairman Lala. Ikaw, anong ginawa mo sa isang artista na umalis dyan? Imbento ka ng imbento ng kung ano-anong kwento samantalang nagpaalam naman ng maayos sa pamunuan ng ABS-CBN yung taong sinira-siraan mo. Ayan. Eto pa. Naku, ang dami ditong pumapasok. Naku. ABS-CBN AdPro. Mula ito kay Randy Balaguer. Baka nakakalimutan yung umuupa kayo ng airtime sa TV. At ang TV ay sakop ng MTRCB. Napakalayo na ng production value ng shows nyo sa ethics ng nasa broadcast industry. Okay? Eto pa. Mula naman kay Ching Bautista Silverio. Dapat lang kasuhan ni Ms. Lala Soto ang bastos na taga-ABS AdProm na yan para mabigyan ng leksyon. Wala na nga silang prangkisa, ang yayabang pa nila. Think before you click. Okay? Thank you, Ching Bautista Silverio. Okay. Kahanga-hanga ang ginawa ni Chair Lala Soto na nag-inhibit siya at pinaubayan na niya sa kanyang mga kasama ng pagboto tungkol sa usapin ng Showtime. Tama? Okay? Eric Hunanay. Wala po akong kilalang Eric kundi Santos o Quezon.
Gusto man po nating intindihin na bugso ng damdamin nila dahil sa suspension, pero dahil sa ginagawa niya, lalong lalaki ang apoy. Gatong pamor, sabi ni Lalarme Abrigo. Okay, eto pa. Sabi ni Tita Julie Paras, naaawa ako kay Chair Lala Soto. Ang daming nambabas sa kanya dahil sa suspension ipinataw sa Showtime. Grabe sila, hindi malulunok ang mga pinagsasasabing against Chair Lala. Dapat talagang kasuhan ang mga yan. Personalan na ang mga tira nila. Okay?